ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya ang mga dapat nating abangan sa Coco Martin Sigabo. Habang nakakulong si Victor sa kustodiya ng NCIA, dumating ang kanyang amang si Mariano upang dalawin siya. Ngunit, imbis na manghina ang loob ni Victor, mas lalo pa itong nagalit. Isa lang ang iniisip niya, hanapin ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkakadakip. Buo ang loob niyang makaganti, kaya agad niyang inutusan ang kanyang ama na simulan na ang paghahanap sa taong sumira sa kanilang plano. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Samantha sa kanyang investigasyon. Binalikan niya ang mismong lugar kung saan niya nahuli si Mr. Chan. Umaasang may makukuha pa siyang ebidensya na makakatulong sa kaso, pero ang hindi niya alam, may nakaabang na pala sa kanya. Biglang sumulpot si Lucas, mag-isa lang si Sam, pero hindi siya umatras. Hinarap niya ang kalaban kahit alam niyang delikado ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi patas ang laban dahil pinagtulungan siya ng mga tauhan ni Lucas. Sa gitna ng kanilang sagupaan, tinamaan si Samantha sa balikat. Habang sugatan si Samantha, nagbanta si Lucas. Sinabi niyang pagbabayarin niya ito sa lahat ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Doon ay nalaman ni Sam ang isang malaking sekreto. Si Lucas pala ang kapatid ni Victor Zafra. Mas lalong luminaw sa kanya na mas malalim pa ang laban na kanyang kakaharapin. Sa kabilang banda, abala naman si Gabo sa pagtulong sa reporter na si Salvador. Ngunit hindi inaasahan, napunta rin siya sa isang gulo nang makasalubong niya si Django at ang mga tauhan nito. Kasabay ng kaguluhan, may isang matandang babae at isang batang walang kalaban-laban ang nadamay sa panganib. Walang pag-aalinlangang kumilos si Gabo. Inuna niyang iligtas ang bata bago ang lahat. Sa sandaling iyon, muling bumalik sa kanyang alaala ang masakit na pagkawala ng kanyang ina. Dahil sa alaalang iyon, nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang may isa pang batang mawala ng ina dahil lamang sa karahasan. Agad siyang humingi ng tulong para mailigtas ang matandang babae at ang bata habang ginagawa niya ang lahat upang maisalba ang kanilang buhay. Hindi niya namamalayan na malapit na rin palang mag-cruise ang landas niya kay Samantha. Posible na nga bang ito na ang simula ng kanilang unang tunay na pagtatagpo. Sa gitna ng kaguluhan, magtatagpo na kaya ang dalawang taong parehong lumalaban para sa katotohanan? At paano kung dumating na ang araw na malaman ni Gabo ang pinakamasakit na katotohanan? Paano kung mabunyag na si Ricardo ang taong may malaking kinalaman sa pagkawala ng kanyang ina? Kapag nangyari iyon, pipiliin ba niya na maghigante o ipagpapatuloy ang ipinaglalaban niyang hustisya? Mukhang mas lalo pang iinit ang mga susunod na kabanata, kaya wag niyong papalampasin ang mga susunod na eksena dahil siguradong puno na naman ito ng matitinding revelasyon at nakakagulat na mga pangyayari. Kung naging interesado kayo sa mga kwento natin ngayon at kung gusto niyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.